Oh, Vietnamese cuisine ang ipapakita natin ngayon. Pero teka muna, greet mo muna yung mga kapitbahay natin. Yes, magandang araw mga kapitbahay. Today, we are going to share with you a recipe which was influenced by our recent trip to Vietnam. Mrs. Galang. Nay, ano bang recipe ito? Braised lemongrass pork. Which will be served in a banh mi, no? Oo. Sandwich. Yung sandwich na kilalang kilala na favorite street food sa Vietnam. Yung banh mi, actually, bread yun, di ba? Yes, banh mi is actually the Vietnamese word for bread. But when you say banh mi, it is universally accepted that na you are referring to the sandwich. This is a baguette. Yung alam naman natin, yung French influence sa Vietnam is very strong. And one of yung mga pagkain na ipamana nila sa Vietnam is the French baguette. At this is very easily available. Street food po ito sa Vietnam. Napakasarap. So, Oh, wag na natin silang papaghintayin. Yes. Oh, sige. Let's pause Huwag for a kayong break. maalas, ha? we will be back. Magandang araw po mga kapitbahay. Ang recipe po natin ngayong araw na ito ay ang braised lemongrass pork. So, papakulo kami ng baboy na parang asado, and I think this is of Vietnamese origin, although I will not claim that this is an original o authentic Vietnamese recipe kasi po parang version ko ito. Kasi pagkatapos po, itong baboy na ito, itong pork na ito, gagawin namin sandwich. Na sikat po, hindi lang sa Vietnam, kundi magski sa ibang parte ng mundo. So, let's start with the pork. So, we're going to marinate the pork. This is 1 kilo of pork. Imamarinate natin sa, this is a half cup of garlic. No, that's not garlic, that's shallots. Sorry. Tapos, this is lemongrass, half cup, or isang stem po. 1 stem of lemongrass, chop. If you have a food processor or a blender, pwede pong i-chop ito ng mapinong-mapino. And then we will add garlic, 1 tablespoon. Pwede ring isama pati yung balat ng garlic. So we will mix this. Coat it well with the garlic, with the lemongrass, and then I will add the soy sauce, which is 1.5 tablespoon, and then sugar, 1/4 cup. This is brown sugar. Kung meron po kayong makukuha palm sugar, mas maganda. Pero kung wala kayong makuha palm sugar, you can use brown sugar or panutsa. I-grate ninyo yung panutsa. So, we will rub the pork very well and marinate the pork with it. Also, we need I think this is 3/4 tablespoon or say 2 and 1/4 teaspoons of ground pepper. The rest of the ingredients are patis, 1.5 tablespoon, and sesame oil. But we were going to add that later on the later part of the cooking. So while we are marinating the pork, we're going to blanch the pickled radish, radish and carrots. Ang ginawa ko po kanina dito, inasinan ko na. I mix the radish with a lot of salt, the same with the carrots. Tapos, pag yung radish po, nagbe-bend ng ganyan, you have to remove rinse it. I-press nyo mabuti and then rinse it well. Also, we need the vinegar here, which is 1 1/4 cup. And then sugar is 1 cup plus 1 cup of, yung sugar more or less, depende po sa acidity ng vinegar nyo. And then 1 cup of water
plus a little salt. So we will start by blanching the vegetables para ma-marinate po natin ng husto itong ating baboy. Kasi kailangan coated siya at kung pwede overnight or at least man lang 1 hour. So, let's take a break. Tutuloy po natin ito mamaya konti. Again, magandang araw po ulit mga kapitbahay. Itutuloy na namin yung aming inumpisahan kaninang pork, raised lemongrass pork. And I will be ably assisted by my daughter, Engkar. Siya po ngayon na magbablanch itong mga gulay. At ako naman ay pupunta sa kabila. Okay, Engkar, i-blanch mo na yung gulay. Nahin natin yung ating carrots. So, kailangan pag nagbablanch tayo, marami yung tubig. Merong konting asin, merong konting asukal. Dapat pag hinulog natin yung gulay, hindi siya agad hindi lalamig yung tubig. Okay? So depende ho yung time diyan kung anong gusto niyo kung gusto niyo malutong, sandali lang. Kung gusto niyo medyo lutunan talaga, tagalan niyo ng konti. Pero ang purpose nito talaga yung kulay, mas magiging maganda o ma-enhance yung color ng gulay natin. Yung carrots natin, mas orange ito mamaya. And yung sugar, medyo makintab siya. So, since pickles naman itong gagawin natin, hindi kailangan luto. Lunch lang talaga. Tapos, i-dunk sa ice water para ma-arrest yung cooking or para wag siyang ma-overcook. Ngayon, pag lumamig ho yung tubig natin, hintayin natin uling kumulo. Meanwhile, inahanda ko po rito yung pickled water. This is water, 1 1/4 cup vinegar. Sinabi ko na nga pala kanina ingredients. At saka, asukal. Again, ito pong timpla nito according to taste. Maaaring gusto nyo mas matamis na konti. Although, I have to say na hindi po masyadong matamis. Unlike ng mga Kapampangan, hindi mo masyadong matamis ang pickled radish nila. Mga pickled vegetable. Tapos, maybe I will add a pinch of salt later. Pero titigman ko muna yung radish kasi binabad natin sa asin. No need. Because they're salty. Binabad natin sa asin yan para lumambot tapos piniga ko. Lutuin ko ng pickled water dito. I will just bring it to a boil tapos titikman ko. Pag balance na yung lasa, then I'll let it cool. Tapos, i-drain ni Engkar yan. Ibubuhos lang namin itong ating pickled water. Para saan po itong ginagawa namin pickles? Kasi po mamaya, gagawa kami ng yung sikat na sandwich. Nalampasan na rawang pa. Ha? Yung sabaw ng yung pa. Nalampasan na niya? Nalampasan na ng banh. Kasi at saka may show ngayon kasi banh mi ba? Atalok niya banh. Actually, yung banh mi, ang nilalagay niya, mas masarap kung barbecue yung baboy. Kaya kung may tira kayong barbecue, gawin nyo lang ito. Tapos, may lalagay po tayo kung mamaya, papaunti na namin ang pag-assemble. So, let's take a break. We will start with the pork now. Kailangan po mainit yung mantika, Teka, nakatanggal yung ating yung ating igniter. Okay. So, you have to heat the oil until hindi naman, huwag niyo pauusukin, Pero ay mainit siya talaga. Then after that, i-sear natin ngayon to.
Iba-brown natin itong balat na ito because this is what gives the dish its flavor. Now, you can also use this recipe para mag-barbecue kayo. Kung magba-barbecue kayo, medyo pokpokin nyo yung, yung kasim, slice nyo manipis, tapos ihalo nyo lang dyan. I-marinate nyo overnight. And then the next day or after 1 or 2 hours, pwede nyo na iihaw. Okay, now we'll start with the pork. Dapat mag-sizzle yan, ha? Ayan. Mainit naman. Mainit. Skin side down. Yun muna ang balat niya. Unahin ko. Wala siyang skin. At magba-brown po itong mabuti because of the sugar, the brown sugar that we added to the marinade. Kasi siya. Inaayos ko yung balat. Para maganda yun. Ngayon, kung hindi kayo mahilig sa mamantikang pagkain sa mukha ko, pagkaluto na ito, I simply remove the fat, the excess fat. Pero yung iba po, yun ang hinahabol nila. Ayaw nilang tumanda, wala akong magagawa. Ngayon, habang piniprito ko ito, Engkar, ibuhos mo na itong yung pinikil natin na tubig dyan. Yan sa radish mo. Pickling solution. Okay, pickling solution. Medyo kulang, pero okay na yan. Haluin lang. Tapos, you use this after at least 30 minutes na nakasok siya dyan. Tapos, yung sobra, itabi nyo sa rep. You can still use this. Matagal. About 1 week, 2 weeks, kung tatagal siya. Because you can eat this, hindi lang dito sa ulam na ito. Maski sa isda, pwede yan eh. Parang atsara. Okay, parang atsara natin. Parang yung atsara natin. Iba lang yung gulay na ginagawa. At saka hindi siya masyadong matamis. Yung atsarang Kapampangan, nagre-reklamo tatay mo kasi bakit daw ang tamis. Kaya ang mga Kapampangan, mahilig na matamis sa pagkain eh. So, meron na kaming niluto kanina na naka-slice na para mag-a-assemble po kami ng mga sandwiches kasi ginugutom na po yung mga nanonood sa amin dito eh. So, pakakainin mo namin sila. Gumawa ka na ng sandwich, Engkar. So, you brown all the sides. Kaya maganda kung maliliit lang ang putol ng baboy. Mas malasa yun eh. Di ba mas masarap yung yung labas ng baboy o karne o manok pagka niluto mo dahil nag-absorb ng lasa yun. So, I rub it to the kawali para makuha niya yung yung asukal na dumidikit. Okay, kulang pa yun. Ang gusto ko dito, yung medyo pumuputok-putok na halos parang litsong kawali. Yun medyo na pumuputok na ng konti. So, itong ibang ingredients na ito, i-add natin mamaya pag nag-brown na. Meanwhile, mag-a-assemble na si Engkar ng sandwich. Ikwento mo, Engkar, kung ano yung pan. Ayan, ha? Huwag niyo lang pabayaan masunog to, ha? Kasi madaling masunog na. Kaya you have to check it every now and then. And rub the pork meat into the kawali para maalis yung mga nagba-brown. Para hindi sumobra yung pagka-brown ng asukal. Ready na? Explain mo ngayon kung ano yan, banh mi na yan. So, gagawa tayo ngayon ng banh mi sandwiches. So, ano yung banh mi? Yan yung mga pinakasikat na sandwich sa Vietnam. Tapos, ang gamit nilang bread dyan is galing ito, sa influensya ito ng meron silang French influence. So, it's similar to a baguette. It's a Vietnamese baguette. Pero, medyo lighter siya. Tapos, yung crust niya, manipis, para pagka kinagat mo, hindi masyadong mahirap. And, ang magandang shape ng banh mi bread
flat na malapad. Dahil kung yung ordinary baguette na pabilog, medyo pag nilagyan natin ng palaman, masyado nang makapal yun, mahirap na kainin. So, isang Mahirap ng... kainin? Masusubok natin mamaya kung mahirap kainin yan. Hindi, pag gano'n naman, aalisin mo lang yung laman sa loob. So, slice natin. So, kailangan malutong. Ayan. Magkakrack yung crust. Okay, yan na. Tapos yung loob niyan, malambot. Okay? Hindi yung makunat-kunat na kamukha nung ordinary na baguette. Manipis ang crust mo. Ngayon ang una, iba-iba yan version. Sandwich kasi. So, ang basic lang kailangan meron, yung pickled vegetables, at saka itong liver pate o liver spread. So, i-layer na natin yan. Umpisa natin sa butter. Sabi nila healthy. Nalagyan natin ng konting butter. Yung iba hindi na nilalagyan ng butter. Pwede rin itong lagyan ng mayonnaise, kung anong gusto nyo. Mas masarap yung butter. Ang palaman natin ngayon is braised pork. Pero kung gusto nyong cold cuts, pwede. Gusto nyong chicken. Sandwich lang talaga. Yung iba nilalagyan pa ng fried egg sa ibabaw. Then, ito, medyo makakapalan natin. Yung unang mga banh mi sandwich, ito lang talaga yung palaman. Liver pate, butter. Minsan merong cheese. Tapos, kung ano-ano nang nailagay sa loob. Tapos, lagyan natin ng braised pork. Ito, kung gaano nyo gusto kakapal yung palaman. Kung gusto nyo iba-iba yung palaman, pwede rin. Parang club sandwich. Pwede. Usually, ang banh mi bread is mga 8 inches. Ito, medyo niliit natin. Mahirap ubusin yung pag masyadong malaki. Then, lagi meron vegetables na crispy dapat, yung malutong. So, pwedeng pipino. Pwedeng lettuce. Pwedeng kung anong gusto nyo. Yung malamig-lamig. Tapos, lagyan natin ng pickled vegetables. Pwede yung tocino dyan, Engka. Pwede. Pwede yung maanghang yung palaman natin. I-layer lang. Isang klase pa lang ho yung palaman natin na meat, medyo kapal na. So, kung yung bread natin makapal ay yung ordinary baguette, kailangan bukayin nyo sa loob, alisin nyo yung laman niya. Sira nyo lang halos crust na lang. Tapos lalagyan natin ng mansoy. So ito, to taste. Maraming ayaw ng mansoy pero masarap. Kasi yung amoy, Okay. hindi maganda ang So, amoy, ito yung pero iba ang ibig sabihin niyan Ating eh. banh mi. Ano yung ibig sabihin niyan, Engka? Anong coriander? Surot. Surot. Kaya amoy surot. Pero masarap ang lasa. Ito ang ating banh mi bread. Gagawa ka ng... May merienda na ang crew. Gagawa ka ng 4. At yung hindi crew, kasali dito. Okay? Ayan. Gawa ka pa. Oh. Gawa pa raw. So, dito naman po tayo. Nag-uumpisa na pong mag-brown masyado yung aking baboy. So, I'm going to add, it's supposed to be hot water, kaya lang hindi ko agad naiinit. I'm going to add water. Konti lang muna. Para hindi mabigla yung aking kawali. Para lang matigil yung pag-brown yung masyado. Kasi baka naman maglasang sunog yan. Konti pa dito. It's supposed to be hot water para tuloy-tuloy ang luto. Now, I will add yung mga pinang-marinate natin na lemongrass. Kasi masusunog lang kanina ito sa kawali kung hindi ko aalisin eh. Naglalasang mapait. Bawang. Ito yung mas marami yung kanina. Then, the patis I will add later. So, we will simply simmer this until
pork tender. Pag tinusok mo ng tinidor, lulusot na yung tinidor, ready na. Yan na yung tatlo, no? Lagyan mo rito. Oh, tikman nyo. Kunin nyo na habang malutong. Get you, Sunny. Nakangawit na ako rito. Sunny, halika, kunin mo. Oh, ayan. Yan. Oh. Pakita nyo paano kakagatin mamaya yan. Ayun ang problema nyo, paano kakagatin yan. Oh, parinig nyo yung crunch. Hindi na ganun. Hindi na ganun kalutong dahil matagal na naka-expose dito. Kainin nyo na yan. Ngayon, medyo malambot na yung baboy. Kaya pwede na natin ilagay yung patis at saka yung sesame oil. Tapos, we'll just simmer this hanggang sa lumambot na ng gusto. Kung nga ng kutsara, titikman natin kung tama na yung lasa. Ito yung ito yung pinalaman namin sa sandwich kanina. To taste. Okay na siya. So, we'll cover this. Tapos, simmer natin hanggang sa lumambot. Okay, ito na po yung finished product natin. Malambot na siya. There. Oh. Tapos, ito rin yung ipinalaman natin sa sandwich kanina. Asadong baboy na iba lang ng konti ang ingredients na may lemongrass. Pero it's the same. Pareho lang ang pagluto nun. Iba lang ang ingredients. Yan. Sabi ko nga kanina kay Enka, pwede naman yung tusino dyan eh. Palaman sa sandwich. Kung ano-ano na, iba-iba naman talagang pinapalaman sa So, madali lang, di ba? Sana po subukan nyo to, ha? Lahat po ng mga recipe pinapakita namin, tested. Okay, mga kapitbahay, napanood po natin ngayon ang pag-prepare ng braised lemongrass pork. At itong kasama niyang Pickled radish and carrots. yes, these are Vietnamese recipes, no? Na, of course, kanina present natin na as a sandwich yung banh mi ng Vietnam. Pero pwede rin naman siyang kainin. May kasamang kanin. May kasamang kanin. Ang main ingredient natin, or main, yung pang-flavor, guys, yung lemongrass. Kanina meron po kaming buong banh mi. Kahit gusto kong ipakita, merong 3 lalaki dito na ewan ko anong ginawa sa banh mi. Anyway, that concludes our episode for today, mga kapitbahay. Kung meron po kayong additional questions or suggestions, join our Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. That's MRSGALANGSKITCHEN. Hanggang sa susunod, maraming salamat.